Nako, heto na mga kaubayan na Senado nagkagulo. Grabe to. Biglang umamin na Lacson na di kinaya. Tanggalin daw si Marcoleta. Ako yan pong ating alamin sa video ito mga kaubayan, pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito sa social media. Nako, unahin na po natin to mga kaubayan. Si Auntie Clara, nako, todo-todo na naman po ang pagtatakip kay President Bongbong Marcos Jr. Sabi po kasi dito sa ang balita ngayon na pagliban ni Marcos Jr. sa pagsalubong sa mga OFW sa dulot umano ng kasipagan, aray ko po. Sobra talagang sipag ng Pangulo, no? Pero, eto oh, kahit anong trabaho pa yan, pag party-party na ang inyong ginagawa, stop lahat yan, di ba? Pero dito sa pagsalubong, no? Sa mga OFW, ha? Hindi sinalubong dahil sobrang sipag. Aba, anong klaseng sipag yan? Ito po yung nagpapakita lang, mga kaubayan, no? Ito po yung nagpapakita lang na talagang wala kayong pagmamahal sa ating mga OFW, di ba? Sabi nga ni Atty. Ruben Aguanzon, di ba, sa kanyang post, wala naman palang ginastos ang gobyerno para makauwi po yung mga OFW. Sarili pala nilang sarili palang pera ang ginastos sa pambili ng ticket mga kababayan. Ayon po kay Atty. Ruben Aguanzon, ha? Kaya naman pala, dapat ka lang mahiya, no? Dapat ka lang talagang mahiya, President Bongbong Marcos Jr., no? Sasalubungin mo sila, wala pala kayong ginawa. Ang kakapal din ng mga pagmumukha ninyo. Sabi po dito ni Yusek Per Castro, nandyan po ang DMW at OWA na siyang inutusan ng Pangulo na mag-asikaso at tumulong sa ating mga kababayan habang ang Pangulo ay mayroon ding mga importanteng ginagampanan para ayusin ang mga karagdagang programa at tulong sa ating kababayan. Ano na naman yan? Ano na naman pong programa yan? Karagdagang programa at tulong sa ating mga kababayan. Baka hindi po programa. Ang iyong dinadagdag sa sa inyong mga kababayan, no? Sa atin, no? Alam niyo po kung anong naisip ko. Imbis na programa po ang idinadagdag nila, nako, eto po ang idinadagdag nila. Problema imbis na programa. Diba? Marami na pong problema ang ating mga kababayan, no? Marami na po tayong problema dahil po sa kanila. Oo. Sunod-sunod na po ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Nako po. At sa palagay ko itataas pa po yan sa mga susunod na araw mga kababayan. Okay? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni George, pasensya na. Di nakapunta dahil po ay hanggang ngayon tulo sipon pa rin daw. Nako po. Sabi po ni Gerald, kasipagan pabalik-balik sa St. Luke's Hospital hospital. Nako po. Inuna pa yung maleta kaysa OFW. Oo nga. Thank you Lord. Sa ngayon alam niya ang kanyang ginawa na pinili namin ni Will at ang aming maraming sumuporta sa Pangulo. Lord God, idaan mo siya sa tulungan mo. Ano yun, Tulungan mo maisip niya. Importante, kailangan ng tao para sa Pilipinas kung mahal. Lord God, genuine. Guide him. Ay, ano ba itong mga comment niyo, Guide him. I-bless mo siya at ilayo mo siya sa taong nagbabalak ng masama sa kanya. Lord, ito nang hiling ko, prayer ko in your mighty name. Nako po.
Ilayo daw si President Bongbong Marcos Jr. Sa mga nagbabalak ng masama. Wala namang nagbabalak ng masama sa kanya, mga kababayan. Diba? Hindi nga natin alam kung talaga nga bang nagtatrabaho or natutulog pa yun eh. Sabi po dito ni Eric, Claire, ewan ko na lang kung sasalubong si BBM sa ating mga kababayan, ewan ko na lang talaga. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at ito. Bago po natin i-play yung video, pasadahan po natin itong si Risa Hontiveros. Nako, todo na po ang kaliwat kanang interview, no? Pagpapa-interview ni Risa Hontiveros. Busy na po siya sa 2028 mga kababayan. Sabi niya po dito, mahal ko talaga ang Pilipinas. Sinong niloko mo? Kung mahal mo ang Pilipinas, di ba? Bakit hindi mo man lang makondina yung mga mastermind? No? Bakit hindi ka man lang nagsasalita dito sa flood control? Diba? Sabi ng mga kasamahan ni Risa Hontiveros, maaga pa para sa kampanya ng 2028, di ba? Ganun po yung context nila eh. Pero bakit itong kasamahan ninyo sa Risa Hontiveros, no? Parang busy na. Naghahanda na sa 2028 mga kababayan. Okay lang naman yan. Pero wag mo lang lolokohin yung taong bayan na mahal ko talaga ang Pilipinas. Anong mahal mo ang Pilipinas? Mahal mo ba ang Pilipinas? Bakit pag nag-iimbestiga ka palaging may mga fake witnesses? Ganun ba pag mahal mo ang Pilipinas? Dapat ka magsinungaling sa mga Pilipino? Diba? Kung mahal mo ang Pilipinas, magsalita ka. Dito sa 18 Marines, wala kaming naririnig sa inyo, mga hinayupak kayo. Mahal mo ang Pilipinas. Pag mahal mo ba ang Pilipinas, dapat mong i-impeach si Vice President Sara Duterte. Or kailangan mong i-impeach si Vice President Sara Duterte para wala ka ng kalaban pagdating ng 2028. Diba? Yun yung mga umiikot sa isip natin. Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kabayan. Sabi po dito ni Maria Blanca Ingua, huwag kang hipokrita. Kapangyarihan at kaban ng bayan na lang kailangan mo. Kilala na namin pagkatao mo. Huwag kami. Correct. Sabi po ni Vin, the faces of hypocrisy. Ayan. From realista to the top. From realista, nag-rally kasi ito dati. Parang si Ilago, di ba? Ngayon, parang si Ilago, Franz Castro, sila, makabayan. Okay? Mula rallyista to president, grabe po But the feeling is not mutual, madam. Sorry, not sorry. Ayan. Sabi po dito ni Jerry Torres, ambition to the max, chance na niya para dumami pa insertions and mali-malitang deliveries, not a chance. Correct. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito kay Risa Hontiveros? Just comment down below mga kabayan. At ito na nga, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Pero panoorin muna natin yung reaction ni Lacson, ha? Ipapakita ko sa inyo kung gaano kasinungaling to si Pinky. Sir, so after yung exchange po ninyo ni Senator Marcoleta, Well, I feel good. Kasi it's been quite a while and numerous times. Wala naman talaga. Pumipitik si Kuya. I feel good. Hoy, sinabi niya na hindi siya bakla, huwag kayong ganyan. Basta, he feel good. Saan ginawa kundi i-target ako, atakihin ako, i-badmouth ako. Matagal na ako nagtitimpi. Yung last week... Feeling victim pa. Nakakatawa ito eh. Alam mo, si Marcoleta bumabanat, pero issue-based lagi.
Lagi niya sinasabi, ito yung issue, bakit hindi niya ginawa? Bakit ganito? Ito, hindi. Siya, anong issue niya? Naglabas siya ng mga chop-chop na video ni Marcoleta tungkol dun sa pro-China na kesyo isinusuko daw ni Marcoleta o pinamimigay ni Marcoleta yung island. Na ilang beses naman na sinabi ni Marcoleta na hindi niya pinanood yung buong context. Yun ay isang sarcasm na sinasabi, di sige, sa'yo na. Parang ganun eh. Alam mo yung simpleng-simpleng, kunwari nag-aagawan kayo ng isang mong kaibigan tungkol dito sa jowa niyo. Jowa ko yan. Hindi, jowa ko yan eh. Okay, jowa ko yan eh. Kung talagang jowa mo yan, di sa'yo na. Ba't niya ba yung mga gamit? Sa'yo na. Hindi ibig sabihin pinamimigay. Di ba? Kung puputulin mo lang yun, hindi, sa'yo na. Di pa, pinamigay niya. Hindi niya pinamimigay. Pinapakita lang naman ni Marcoleta yung consequence ng ginagawa ng pamahalaan na ito. Ngayon, biglang chinap-chap nito ni Lacson para tirahin si Marcoleta. Di ba? Tapos ngayon, ikaw na feeling victim? Hayop talaga ako. Privilege speech niya, I was at the lounge. No? I was listening and talagang pinigil ko yung sarili ko and I asked the majority leader kasi magkasama kami doon. Sabi ko, sagutin ko pa ba ito? So, also upon his advice and yun na rin ang feeling ko, huwag na lang patulan. Pero tumira pa rin siya noong Lunes. I was in my office monitoring. So right there and then, nag-decide ako. Sabi ko, enough is enough. I have to respond. So yun. Kaya pinuyat niya ako nung gabi kasi nag-drop ako ng speech eh. Kasama yung staff ko. Umuwi nga kami alas 12 kaya mainit ang ulo ko eh. Sir, after po ng kahapon doon, tapos ang buba, tama na si I don't know. Ako naman, I don't initiate any quarrel or any fight. But if you hit me and you insult me, I'll insult you back. And I'll hit you back. Ganun naman attitude. Feeling victim? Bakit ba kailangan mag-away nyo? Di ba? Bakit ba kailangan nyo mag-away ni Marcoleta? Bakit hindi kayo magtulungan para mailabas, no? Yung mastermind, no? Wag mong ibahin yung issue dahil this is not about you. This is not about Marcoleta. This is about, no? People's money na inilaan po dyan sa flood control scam. Ang nangyayari tuloy ngayon, mga kababayan, para na kayong artista. Mag-artista na lang kayo para kayong pag-usapan. Diba? Hindi. Diba? Mag-artista na lang kayo para kayo palaging pinag-uusapan. Kasi hindi naman kayo dapat ang pinag-uusapan dito eh. Diba? Ang dapat na pinag-uusapan dito ay kung papaano maihaharap sa publiko yung mga mastermind. Diba? Anong pakialam namin sa mga personal na buhay ninyo? Diba? Anong pakialam namin kung umuwi kayo ng alas 12? Problema nyo na yun. Bakit hindi kayo umuwi ng maaga? Diba? Talaga Lacson, mag-artista ka na lang. Diba? Mag-artista ka na lang. Huwag ka na mag-senador kasi ang senador kasi problem solver eh. Diba? Sa palagay nyo ba problem solver itong si Lacson at si Soto? Sa bagay, si Soto artista yun eh. Wala tayong magagawa dun kasi komedyante. Diba? So dito kay Lacson, malaki po ang kanilang pagkakaiba pero parehas po sila. Parehas po sila ng namalitahan yata. Nako po. Ikaw talaga yung nagsabi ng ganyan? Yeah, I never initiated any quarrel, especially with my colleagues. Ayoko eh. Ang problema, kung sumusobra na, lahat naman tayo may elastic limit eh, di ba? Para tayo rubber band din eh. Pag dumating na sa malapit sa breaking point, preserve ko na yung breaking point. I will have to respond. Yun. So, marami tuloy na i-reveal tungkol sa mga shortcomings niya. Sabihin na lang natin, ayoko sabihin kagaguhan, pero shortcomings would be a better word. So, ang isang na-notice ko when we were researching, we tried to compare, sabi ko sa mga staff, establish a pattern. Yung kanyang pronouncements about China, about the West Philippine Sea, talagang swak na swak do sa website, official website na Tingnan mo, eto, aatake ka na naman. Aatake na naman daw siya. Kesyo pareho daw nung official statement yung pinaglalaban ni Marcoleta yung sa official statement ng China website. So ito, another fact na binabato mo na naman kay Marcoleta.
sasagot na naman si Marcoleta sa'yo. Tapos sasabihin mo na naman, bakit ako kinatake ni Marcoleta? Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. So what does that indicate or tell you? Di ba? So kung gano'n ang kanyang posisyon, pinaparot niya lang ba yung posisyon ng China regarding the West Philippine Sea? So yun, hindi na dapat lumabas yun eh. But you know, hinahamon niya ako eh. So sabi ko nga, if you hit me once, pwede ako magtiis. Hit me twice, pwede pa rin. Hit me 3 times, medyo malapit na sa elastic limit yun. So, As a former member po ng security sector, how do you find that? Is it unsettling well, for us? yes, unsettling, you know, to say the least, because this is national security that we're talking about. Especially na medyo delikado delicate yung situation. Parang in the advent of the Iran war, di ba? Parang iniisip ng marami baka magka World War III. Di ba? Delikado yun. Pag nag-escalate yan at kumalat yan pa sa Pacific region, medyo kawawa naman tayo. And tayo as a very weak country militarily, huwag na nating katungan pa o huwag nating dagdagan. Yun lang masasabi. Diyan sa sinasabi ni Marcoleta, grabe ang reaction mo, no? Pero, di ba? Nung nakaraan, di ba? Itong si Tulfo, pati nga yata ito eh. Di ba? Yung sa China, mga kababayan na gusto nilang pauwiin yung ano, di ba? Si Soto pala. Gusto nilang pauwiin na yung persona non grata na yung China. Nag-react ka ba? Na, oops, teka lang, delikado na yan for our national security. Wala namang ganun. Diba? Na mas delikado nga yung ginawa nila. Kasi kung pinauwi nila, o pinersona non grata nila yung mga diplomat ng China, syempre gaganti yung China kung naisip lang nila. Pero hindi yung sinabing delikado yun. Pero dito kay Marcoleta, nagsalita lang ng privilege speech. Delikado yan, ha? Oh. At hindi nyo pa tinapos yung kanyang yung kanyang speech. Pinutol-putol nyo pa para magmukha talagang pro-China. Ay, grabe. Ha? Hindi nyo maluloko ang Pilipino, no? Hindi nyo po maluloko kasi ngayon, no? Mabilis na po kumalat ang impormasyon, ang totoong impormasyon. Ayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga kaubayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like at i-share po ang video nito. Maraming salamat po.